Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Mag-aalas 11 na ng gabi nang sa wakas imahatid ni Jared si Rachel sa bahay nila. Pinagbukas pa siya ng lalaki ng pinto ng sasakyan. Thank you sa pagtitiis mo na kasama ako ngayong gabi. Sana hindi ka magsawang pagtiisan ako sa mga topak ko. Nakaingos na sabi niya na ikinatawa lang nito. Sa buong oras na magkasama sila, walang ibang ginawa si Jared kundi tumawa lang. Well, hindi naman lagi dahil nang nasa sasakyan pa sila at nasa parking lot ng mall, nakita niya ang lungkot at awang bumabahagi sa gwapong mukha nito. Hindi siya komportable sa nakitang emosyong iyon sa mukha ng lalaki dahil una sa lahat, ayaw niyang kinakaawaan siya ng kahit na sino. Hindi ba't iyon nga ang sinasabi niya sa sarili bago namalayan na lang na sinasabi ang problema kay Jared? Ganoon ang epekto ng lalaki sa kanya. Dahil doon kaya na-realize niya na dapat talagang tanggapin sa sarili sa magaan na kalooban na sabihin ang lahat kay Jared. Sa mga ipinapakita at ipinaparamdam nito sa kanya, tuluyan na nagtiwala ang kanyang puso sa lalaki. Kaya tatanggapin na lamang niya na wala nang kawala rito, na parte na si Jared ng buhay niya, ng puso niya. Kasama talaga pati puso. Umabot na sa ganoong level? Anytime. Rachel, kung gusto mo akong guluhin araw-araw, okay lang sa akin. Marami na rin naman tayong alam tungkol sa isa't isa. At kung may gusto ka pang malaman, feel free to ask. Kahit ano pa yan, sasagutin ko. Kinindatan pa siya nito pagkasabi niya yon. Inirapan lang niya si Jared kahit na natawa pa rin para itago ang totoong nararamdaman. Bigla kasi ang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil sa kindat na iyon. Whatever. Sige na, umuwi ka na. Masyado ng late. May pasok pa rin ako bukas. Ingat ka, tuloy-tuloy na sabi niya. Kahit tinalikuran ito at pinuksan ang gate ng bahay nila, nang isasara na ang gate at nakita niya nakatayo pa rin ang binata sa pinag-iwanan niya rito. Ano pang hinihintay mo dyan? Hinihintay ko lang na makapasok ka. Sige na, tapos uuwi na ako. Udyok nito. Kanina kakaibang ngiti ang ibinigay ni Jared sa kanya. Ngayon ay masuyo na. At syempre pa, hayon na naman ang kakaibang reaksyon ng puso niya. Para kasing may humahaplos na kung ano doon. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Kumakarengkeng ka na ba? Kastigo niya sa sariling puso. Whatever, ingat sa pagdadrive. Sa halip ay sabi niya. Tinalikuran na niya ang lalaki. Kahit nakatingkatin na siyang lingunin ito uli, pinigilan niya ang sarili. Kahit magkaroon pa ng stiff neck, hindi niya titingnan uli ang lalaki. Good night, Rachel. Dream of me. Pahabol nito bago niya tuluyang naisara ang pinto ng bahay. Iiling-iling na lang siya at namalaya na lang na napangiti na. Shit, nagkakakrash na ba talaga siya sa isang abot kamay na lalaki at hindi sa isang unreachable star? Kinabukasan, maaga nagising si Jared. Ipinagluto niya si Jaya para makabawi naman sa kakambal kahit na papaano. Halos hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi na alam na masama ang loob ng kapatid sa kanya. Kahit noong mga bata pa lang, hindi natatapos ang isang buong gabi nang hindi sila nagkakaayos. Pero nang dumating ang nagdaang gabi, tulog na ito kaya hindi niya na nagawang humingi dito ng tawad. Sa buong oras ng pagsasama nila ni Rachel, nang nagdaang araw, na-realize niya na dapat nang sabihin sa babae ang tunay na relasyon dito. Hindi niya na dapat hintayin pa ang ibang tao na masabi ang totoo kay Rachel. Karapatan ng babae na malaman ang nakatakdang gawin para malaman niya kung ano ang masasabi nito sa bagay na yon. Ang nararapat lang niyang gawin ay rendahan ang puso sa magiging reaksyon nito. Kailangan niyang paghandaan ng mga sasabihin ng babae kung sakali mang wala talaga itong alam sa mangyayari sa buhay nito o sa darating na mga taon. Bakit kailangan mong maghanda? May posibilidad ba na masaktan ka pa kapag hindi maganda ang sinasabi niya? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Nasa ganoong pag-iisip si Jared nang marinig na magsalita ang kanyang yaya Lina. Good morning. Pagbaling ni Jared sa kapatid, dere-derecho lang ito sa paglalakad. Umupo ang kakambal sa pwesto na nakatingin na binalingan ang yaya nila. Pero hindi man lamang nag-abalang tumingin sa kanya. Sino nagluto ng mga yan niya? Tanong nito na tinutukoy ang mga kakanin na nasa mesa. Kuya mo, pati ang paghahanda ng mesa ay siyang gumawa. Kaya halikan at kumain ka na. Kanina ka pa hinihintay ng kapatid mo. Yaya ng matandang babae. At bago pa maisipang kumilos ng kapatid, mabilis na itong nilapitan ni Jared at kumapit sa braso nito.
Umupo siya sa tabi ni Jaya para hindi na makatakas ang kapatid. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Dahil kakalad ka rin lang kita pabalik dito. Nakangiting banta niya. Tinaasan siya ni Jaya ng isang kilay. Stay away from me. Nabibisit ako sa pagbumukha mo. Sikmat nito at pilit na inalis ang braso niya sa braso nito. Pero mas hinigpitan pa niya ang pagkakakapit sa kakambal. Tiningnan siya nito ng masama. Isa, I won't let you until you forgive me, baby sister. Mas niluwangan pa niya ang pagkakangiti. Dalawa, nanggigigil na sikmat nito. No. Sabihin mo munang pinapatawad mo na ako. Pakantang wika niya. Ayoko nga. Pagkatapos mo akong ipagpalit kay Graciel, nakaira pa ng pagmamatigas nito. Ni hindi ka malaman nag-offer na ipakilala ko sa fiancé mo. Nakita pa ni Jared ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Jaya na lalo nagpatindi ng guilt na nararamdaman niya. Minsan lang magtampo ang kakambal at kapag nangyari yon, hindi pwedeng hindi siya pahirapan nito. Ayos lang sa kanya yon. Madalas kasi kasalanan talaga niya. Pero ngayon, hindi siya titigil hanggat hindi siya mapapatawad ng kapatid. Okay, fine. Ipapakilala ko na siya sa'yo. Promise, kapag pinuntahan ko siya mamaya, isasama kita para makilala mo siya. Plano ko rin naman na aminin na ang lahat. Biglang napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon nito. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo na itutuloy yung plano mo na hanapan siya ng hindi magandang ugali? Nakangiting umiling si Jared. Paano mo hahanapan ng mali ang isang tao kung nakikita mo na wala naman talagang mali sa kanya? Palagi kong nakakasama si Graciel, kaya nasisiguro ko na walang masamang buto sa katawan ng babaeng yon. Pagbibiro pa niya bago ito kinindatan. Pero hindi pa rin nawala ang pag-aalala sa mukha ng kakambal. Don't worry, everything is going to be alright. I promise. Kung nagtamo man siya, sumama ang loob niya sa akin, okay lang. Susuyuin ko na lang siya. Magkaibigan naman kami. Paniniguro niya na ginulo pa ang buhok ni Jaya, saka hinalikan sa pisngi. At least okay na sila. Kinakausap na siya ng kakambal ng hindi sinisinghalan o kung ano pa. Kaya nasisiguro niya na napatawad na siya nito. Okay na sa kanya yon at mamaya na lang niya iisipin ang pagkikita nila ni Graciel. Tahimik lang si Graciel habang nag-iensayo ang buong dance company para sa anniversary ng kanilang university sa susunod na linggo. Civil lang kung pakitunguhan niya mga kaibigan. Kung hindi lang siya nakausap, hindi rin siya kakausapin ng mga ito, lalo na kapag kaharap si Miss Ona. Sigurado kasing makikialam ang mentor kapag nalaman nito ang problema. Alam niya na magiging unfair siya sa mga kaibigan, pero sana isipin din ng mga ito ang nararamdaman niya, kahit na minsan lang. Hindi porke masayahing tao at parang walang pinagdaraanan sa buhay, iti-take for granted na lang siya ng mga kaibigan. Graciel, nababagot na nag-angat siya ng mukha para tingnan ang tumawag sa kanya. Katext niya mga sandaling iyon si Jared at niyayaya siya nitong lumabas pagkatapos ng practice. May sorpresa raw ito sa kanya. Ang puno ng alinlangang mukha ni Nalia at sasi ang nabungaran niya. Yes, sabi niya. Naging malikot ang mga mata ng pinsan niya. Samantalang ang resident krong-krong nila ay nagkamot sa batok. Pwede ka ba naming makausap sandali? Pagkaraan ng ilang sandali ay tanong ni C. Bumuntong hininga si Graciel pagkatapos ay nagkibit balikat. Pagtayo, lihim niyang sinulya pa ng iba pang mga kaibigan. Nakita niya na nakatingin din ng mga ito sa kanya. Gusto tuloy nilang mapailing. Nauna na siyang lumabas ng dance studio hanggang sa labas ng cabin. Huminto lang siya nang naroon na rin sa tapat si Tinky. Humarap siya sa pinsan at kaibigan bago humalukip-kip at sumandal sa gilid ng balon. Ano ang gusto niyong pag-usapan? Formal na tanong niya. Graciel, hindi ako sanay na ganyan ka sa akin. Please, bumalik na tayo sa dati. Nagigilty lang ako eh. Pakiusap ni Leah na puno ng pag-aalala sa mukha. Hindi namin alam na ganun pala yung nararamdaman mo. Sana nagsabi ka sa amin para alam namin. Kasi hindi naman yun ang gusto namin iparamdam sa'yo. Malumanay na sabi naman ni Sin at umupo sa upo ang malapit sa balon. Dahil hindi man lamang kayo nag-e-effort na alamin. Minsan kailangan nyo rin namang mag-observant sa nararamdaman ng ibang tao sa paligid nyo. Hindi porke hindi nagre-reklamo o nagsasabi, okay lang ang lahat. Paliwanag niya. I know, that's why I want to say sorry. Hindi talaga komportable na may sama ka ng loob sa akin, Graciel. Alam kong minsan nagkakapikunan tayo at nag-iinisan.
Pero ilang araw tayong hindi nag-uusap at ayoko nang patagalin pa to. Siguradong kapag nalaman ni tita to, mag-aalala rin yon. Naisip na rin ni Graciel ang tiyahin. Mabuti na nga lang at kapag nakikita ito ay nasa kwarto ang pinsan. At buti na lang din at hindi nila ugali mag-usap kapag kumakain. Dahil ayon sa tiyahin, dapat igalang ang hapagkainan. Huwag niyo na akong intindihin. Magiging okay din ako. Sabi na nga lang niya para matigil ng pag-uusap. Kahit kailan, hindi siya magiging mahilig sa mga konfrontasyon. Naiilang siya kapag may mga ganoong senaryo. Lalo pa at sa kanya iyon nangyayari ngayon. Hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala ang nararamdaman mo. Hindi maganda magkaroon tayo ng conflict. Tayo-tayo na nga lang magkakasama dito sa org. Tapos magkakasamaan pa tayo ng loob. Sorry na Graciel. Tumabi pa si Leah sa kanya at binundol-bundol ang balikat niya. Hoy Graciel, hindi bagay sa iyo mag-inarte. Patawarin mo na kasi kami. Kami, sila. Para matapos na tayo sa pagpapractice. Nagre-ring yung cellphone mo kaya sinagot ko. Tumatawag si Jared. Susunduin ka raw niya. Singit ni Tony nang lingunin niya ito sa may pintuan ng cabin. Napaka-alamero mo talaga. Tony, let's ka. Buliyaw niya. Subukan mo ulitin ang ginawa mo. Makakatikim ka sa akin. Sa lahat ng mga kaibigan, si Tony lang yata ang hindi kinaiinisan ni Graciel kahit kailan. Lagi kasing may oras ang lalaki sa kanya kapag kailangan niya. Hindi ito basta gumagawa lang ng palusot para hindi siya masamahan. Pero nitong nagdaang araw, hindi niya ito ginugulo. Pakiramdam kasi niya may pinagdaraanan ng kaibigan. Hindi pa lang niya ito kinukompronta dahil hindi si Tony ang tipo ng tao na aamin na lang ng basta-basta kahit pa pinagkakatiwala ang tao. Sa susunod kasi, huwag mong iniiwan kung saan-saan ang gamit mo kung ayaw mo pinapakialaman. Saka nag-enjoy naman akong kausap siya. Mga 3 araw na rin naman kaming hindi nagpapang-abot sa village eh. Pumalatak at umiling-iling pa si Tony. Bumalik na nga kayo dito. May pupuntahan pa ako pagkatapos ng practice. Nakakasagabal kayo sa precious time ko. Utos nito sa kanilang 3 babae bago pumasok uli sa loob. Sa susunod na uli tayo mag-usap. Tapusin na natin ang practice. May lakad pa rin ako. Sabi ni Graciel kina Leah at C. Saka nauna nang bumalik sa loob. Kahit papaano, nabawasan ang kanyang inis sa mga kaibigan. Nakikita rin kasi niyang nahihirapan ng mga ito sa pagiging malamig niya. Nagpapakipot lang siya ng kaunti at nagpapasuyo. Minsan lang naman niya gawin iyon. At isa pa, hindi rin siya matitiis ng mga kaibigan kahit na anong inis at sama ng loob pa ang nararamdaman para sa mga ito. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagpapractice, nagpa siya ng tumigil ang buong dance troupe. Agad na nagpaalam si Graciel sa president ng organization at sinabing may lakad kaya mauuna nang umalis. Hindi mo man lang baka may papakilala sa bagong kaibigan mo? Seryosong tanong ni Red. Next time na lang, tanging sagot niya bago tuloy ang lumabas ng studio. Nagpalit lang siya ng damit saka nag-ayos ng kaunti bago pinuntahan si Jared sa usual na pinaparadahan nito ng sasakyan. Nakasalubong pa niya si Miss Ona na papasok ng greenhouse. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng mentor. May lakad ako ma'am. Good night po. Paalam niya bago ito nilagpasan. Sa isang banda kasi excited siya sa kung ano man ang sorpresa ni Jared para sa kanya. Naabutan ni Graciel ang lalaki na nakasandal sa sasakyan at may katabing babae na nakasuot ng shades. Sino ang matinong tao magsusuot ng shades kahit lubog na ang araw? At sino bang babaeng kasama ni Jared? Hi, Jared. Hi, salubong ni Jared sa malapad ng ngiti ng babae. Kahit na bahagyang nabawasan ng excitement na nararamdaman, hindi niya iyon pinahalata. Nginitian din niya ang lalaki. Anong meron at lalabas tayo ngayon? Tanong niya na pinipigilan ng sarili na sulyapan ang babaeng kasama ni Jared. Baka matarayan lang niya ito. Nagkamot sa batok si Jared bago bumalik sa tabi ng kasamang babae. Inalis naman ng babae ang shade at doon napanganga si Graciel at literal na nahigit ang hininga. Pinaglipat-lipat pa niya ang tingin sa babae at sa lalaki. I want you to meet my twin sister, Jaya. Pagpapakilala ni Jared sa babaeng version nito. I'm his identical twin sister. Pagtatama ni Jaya at umalis sa pagkakasandal sa sasakyan at lumapit sa kanya. Bago pa malaman ang gagawin ng babae, niyakap na siya nito nang mahigpit at hinalikan sa magkabilang pisngi. I'm so happy to finally meet you. Mahahalata ang sincerity sa sinabi ng babae. Pagkatapos niyon ay pinakatitigan siya nito ng mabuti. But you look familiar. Para nakita na kita somewhere. Sa lubong ang mga kilay na inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Hey, Jaya,
Huwag mong takutin si Graciel, baka bigla na lang akong hindi kausapin yan dahil sa ginagawa mo. Singit naman ni Jared na pinipilit na ilayo ang kapatid sa kanya. Nang sa wakas sa ibitiwan ni Jaya ay huminga ng malalim si Graciel. Hindi bale, naalala ko rin one of these days kung saan ba kita makikita. Nakangiting kumindat pa ang babae. Binigyan lang ni Graciel ng ngiti si Jaya na sa palagay niya ay nagingiwi. Maya-maya, binalingan niya si Jared na hindi na maipinta ang mukha. Saan ba tayo pupunta ngayon? Tanong niya. Yayayain sana kitang mag-dinner ngayon? Tapos gusto sana kitang makausap. Uuwi na rin kasi si Jaya pagkatapos natin kumain. Alinlang ang sagot nito. Siya naman ang gustong magsalubong ang mga kilay. Ano kaya ang pag-uusapan nila at bakit parang hindi mapakali si Jared? Napaiktad siya nang umabresyete si Jaya sa kanya at hinila pa nito palapit sa kotse ng kapatid. Dito tayo sa backseat. Hayaan mo mamukhang driver si kuya. Umahagikik na bulong nito sa pagpasok nila sa likod ng sasakyan. Hindi napigilan ni Graciel ang pagngiti. Weird man at feeling close. Madaling makagaanan ng loob si Jaya. Kung ano ang dahilan, iyon ang hindi niya pa matukoy sa ngayon. Pero pasasaan ba at malalaman din naman niya iyon kapag madalas na itong makakasama. I heard that brat. Naiinis na bulala si Jared. Tinawanan lang iyon ni Jaya. Just drive, brother. Mahaba pa ang gabi para sa'yo. Himig nang iinis na sabi nito. Hindi alam ni Graciel kung anong ibig sabihin ng babae. Pero ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Baka may iba pang gagawin si Jared pagkatapos nilang mag-usap.